Good afternoon, Collegiate Tabricans. Welcome back po dito sa ating YouTube channel. Ayan, kamusta po kayo? Narito na naman nga po ako si Gandara, ang inyo pong Collegiate Tabricans, na maghahatid sa inyo ng mga latest na update tinggal po sa TVJ and Legit Tabricans. Kaya naman, kung isa ka sa mga hindi pa nakaka-subscribe dito sa ating YouTube channel, maaari mong pindutin ang subscribe button and notification bell para maging updated at una ka sa mga inilalabas po nating mga balita. And para naman sa mga masusugid po nating mga taga-subaybay, narito po ang mga napili po nating i-shoutout for today's video. So, una na nga po dito mga Collegiate Tabricans, si Charles Justin. Shoutout po sa inyo and magandang hapon. Shoutout kay Sir Ed Tamayo. Thanks Gandara for your updates. I am optimistic. Viewer from California. Bina TVJ, Tabricans since 2006. Samantala, shoutout din naman po dito kay Try This Video Kain for More 4085. Hi Gandara, pa shoutout from Pangasinan. So shoutout po sa mga taga Pangasinan. Ganon din po kay Pahima Salilama. Shoutout, gandarang gabi. Watching here in USA. And magandarang hapon din po kina Miss Liaria Baskugin, Mela Borogo, Bob Mercado, Mon Laron, and Miss M's Rems Vlog. Shoutout po sa inyong lahat. Thank you so much po sa inyo pong pagsuporta parata sa atin pong mga daily updates. Basta may kinalaman po sa TVJ and Legit Tabricans, sagot na po natin yan. Para sa TVJ, para sa Itbulaga, sama-sama po tayo para suportahan hanggang sa mabawi ng TVJ ang kanila pong ipinaglalaban. And narito nga, pag-usapan naman po natin ang atin pong mainit na update ngayong araw po ng Webes. At ito po ay pumapatungkol kay Vice Ganda na kung saan ay tila nakahanap nga po ito ng katapat. Pero ang E18, ako ang TVJ parang nalilintikan na naman na mga diehard fans or yung mga panatiko ng Showtime, lalong higit ni Vice Ganda. So pare-parehas po sila, no? Talagang parating dinadamay ang TVJ na wala naman po kinalaman sa issue na kinakaharap po ng Showtime. Oo, magkatunggali sila sa noontime show, pero more na nakikita namin na kalaban ng TVJ ang Tape Inc. kaysa sa Showtime. Sabi nga po namin, mas magugustuhan pa namin at mas gugustuhin pa po namin na ang makakaungos sa TVJ ay ang Showtime kaysa po sa Tape Bulaga. Pero bakit ganon? Bakit nakikita nila as kalaban ang TVJ, gayong mas nakafocus naman po kami sa Tape Bulaga. Kaya naman sa mga nagsasabi dyan na kami po ang nangunguna, hindi po, dumedepensa lamang po kami sa sinasabi at pag-aatake ng mga panatiko ng Showtime. Kasi wala naman kinalaman ng TVJ, pero dahil si Miss Lala Soto ay anak ni Tito Sen, akala nila ay pinupunteriya sila ng TVJ. Pero pahapiyawan naman po muna natin ang tungkol sa performance po ng TVJ or ng tatlong noontime shows na magkakatapat. So nangungulelat po ang Itbulaga ng Tape. Nangunguna po ang TVJ sa online views. Pangalawa ang It's Showtime. So narito na today's YouTube live stream, E80 and Showtime. Most viewed in YT, o diba? Mas sinama pa po ng Collegiate Tabricans namin ang Showtime sa most viewed in YT. So bakit kailangan na masyadong bitter ang mga panatiko ng Showtime sa TVJ? Kaya nagiging bitter din kami sa kanila Pero at the end of the day, alam naman namin na walang kinalaman ng TVJ dyan. Kaya eto, mas nakikita pa rin namin na kalaban ay ang Tape Inc. So, yun nga, no? E80 and Showtime most viewed in YT. Yung isang noontime show bagay sa kanila, ang portion nilang ang pinaka kulelat. Kasi parang sa TV ratings lang din po, kung sino yung may mas pinakamalawak po na coverage, sila yung kulelat.
Tapos ang pinaka maliit po na coverage like ng Showtime at saka ng GTV at saka po ng TV5, sila yung nangunguna po sa TV ratings. Ganon din dito sa YouTube. So nangunguna sa pinakamaraming subscriber ay yung ginagamit po ng Tape Bulaga, which is ang official YouTube account ng Itbulaga with 5 million subscribers. Pero sila yung kulelat. Yung pangalawa sa may pinakamarami po na subscriber ay ang It's Showtime, pero pumapangalawa sila, tama lang sila sa gitna. And then ang TVJ na may pinaka-mounting subscriber, ang sila pong nangunguna pagdating po sa online views. Samantala suggestions naman po dito ng Collegiate Tabricans natin. #Legit Tabricans, ibalik nyo na po yung sabayang pagzuzumba ng mga taga-barangay pag-opening na Sugod Bahay at official TVJ. So dati may ganyan nga po yan at mabenta rin naman, lalo na po sa mga nanay na housewife na po na kailangan po mag-exercise para maging productive. Samantala, narito na nga po ang post ng Kapuso Vaz na kung saan ay parang nalilintikan na naman po ang EAT kasi sabi dito, Itbulaga kakasuhan ng TVJ dahil sa pag-hack daw ng official YouTube account ng programa. Well, ulitin po natin ang nakalagay po roon sa statement ni Attorney Buko ay if lang po kung sakasakali na na-hack yung account or hinak yung account. Ang Showtime naman ay pinatawan ng 12-day suspension ng MTRCB. And then Vice and Ion kinasuhan ng criminal case ng kapisanan ng social media broadcasters ng Pilipinas Inc. O di ba? Sinabay-sabay, may motibo, hahaha. So dito nakalatag po ang problema na kinakaharap po ng Showtime at ng Itbulaga. And then parang ang malinis po dito ay ang EAT dahil walang kinakaharap, pera na lamang sa pagbawi po ng titulong Itbulaga. So parang lumalabas dito na ang may motibo ay ang EAT. Ano yun? Sinasabi nyo ba na gumaganti ang EAT tapos dinadamay na ang lahat? Sobrang nasaktan tapos nung bumabawi ay dami-dami lahat. Hindi naman po ganon. Kinukuha lang at binabawi lang po nila kung ano yung dapat po ay kanila. Dahil naniniwala nga po ang marami at syempre sila na si Joey De Leon ay may create ng Itbulaga. Ang creator ng Itbulaga. So yun lang. Yung tungkol sa Showtime, labas na po sila doon. Kung may kaso man pong kinakaharap ngayon ang Itbulaga or ang Tape Inc. pati po ang TVJ, parte po yan. Parte yan para mapatunayan sino ang may tunay na may karapatan sa Itbulaga. Pero sa Showtime, naku, huwag niyo naman po sabihin porke napasabay ito sa kaso si Vice at Ion tapos 12-day suspension, pinag-iinitan na. Ang sabi nga po dito mga Collegiate Tabricans ng isa pong netizen, lagyan naman daw ng logic ang argumento nung nag-post, which is the Kapuso Vaz. Sabi niya, lagyan mo ng logic argumento mo, bobo. Yung Showtime na suspend dahil sa multiple case nila. Got sealed dahil may mga bata na na-involve. Di sila marunong magpakumbaba at igalang MTRCB na nagpaparinig at play victim passivize para i-trigger ang mga kagaya mong uto-uto. So, ayun nga. Kumbaga, siguro mas bababaw-babaw pa na usapin kung wala pong kasamang bata sa mismong stage, sa mismong screen, katabi nila sa segment ng pambata, Pero since involved nga po ang bata, katabi nila, and then tuwing nagpaparinig, katabi pa rin po nila. So ano po matututunan ng mga bata ang magparinig, ang mang-away? So hindi po talaga maganda para sila ay gumawa ng segment na pangbata. Kasi yung kanila pong paraan ng pag-entertain ay hindi po for kids. So, yun lang. Sana ay pagbawalan na ang Showtime na magkaroon ng segment na pangbata and lagyan po ng rated SPG yung kanilang show para naman maiwasan
and hindi na po magkaroon ng problema since doon naman sila sanay sa mga greedy jokes. Samantala, sabi naman po sa komento ni Miss Fallen Angel, magandang gabi mga kagandara. Kahit ano yata gawin ng fake bulagta, di nila kayang tapatan ng EAT. Si Ellen lang ang katapat nila. Kahit kunin ng mga halusos or taping ang lahat, parang manihid na mga legit Daricans sa issue. Sanay na at alam na nila kung sino ang dapat suportahan. Isipin niyo, nasa kamay na nila ang EBYT na may 5.32M. Now, bawas na ng 300k plus naging 5.29M na lang. Ibig sabihin, naglalayasan na ang mga legit Daricans subscriber. Bumababa. Di naman siguro sila manhid. Di napansin 300k 300 plus K na wala. Soons magtataka ang YT kung bakit mabilis ang pagka-unsubscribe ng mga datihang subscriber at baka masuspende pa account nila. Lumalabas na di sila legit owner talaga. Peace for tonight everyone. Happy birthday sa ating butihing President Bongbong Marcos. Sabi naman ni Miss Jidea Valenzuela, gusto nila mag-resign si Miss Lala Soto para yung mga gusto nila na susunod, gaya ng unang MTRCB chairman. Sabi naman ni Miss Sir Nathan Wayne De Vera, boring siguro yung mga nasa studio ng fake bulaga. Pag Gisa Gedli na, nakanganga, nagbibilang ng mga langaw. Sabi naman ni Miss Rosario Manansala, ma'am, nakakalungkot naman. Bakit ganun lagi na lang panalo ang abogado ng taping? Tingin ko mahina yung abogado na nakuha ng TVJ. No, hindi naman po sa mahina. Siguro kasi masyado lamang pong agresibo ang kampo po ng kabila, yung tipong gusto po nilang kunin lahat kagaya ng Itbulaga YouTube channel, kaya ginagawan po nila ng paraan. Ang TVJ kasi kampante or kontento. Kumbaga, kontento sa mga nangyayari and hindi po ganun ka-greedy kagaya ng kabila. I mean, doon sa kontento ay sa YouTube channel po ha. Kontento na po sila doon sa kanilang YouTube channel na TVJ Official kahit nagsimula po sila from 0 subscriber, di ba? Kontento na sila doon kasi kung gahaman po ang TVJ, yun po ang gagamitin nila, yung Itbulaga Official YouTube channel. Pero since ang gusto po ng TVJ ay talagang mapatunayan na sila po muna ang tunay na may-ari ng Itbulaga legally. Sa atin naman po kasi, mga ka-legit Daricans, sa atin ay declared na TVJ ang may-ari. Pero syempre, mas maganda pa rin nga naman yung legal na pamamaraan. Kaya naman, iniintay po nila yon bago gawing official yung kagaya ng kanilang title sa TV5 and then yung Facebook and YouTube, 'di ba? Pero yun nga, dahil itong kabila greedy, gusto po nila talagang mapasa kanilang Itbulaga YouTube channel, gumawa sila ng paraan kahit wala po silang access rito. Sabi nga ay napatunayan nila na sila may-ari ng Itbulaga YouTube channel and then na-award sa kanila ng Google yung password ata o yung mismong account ng Itbulaga Tape. Ng Itbulaga official. So, yun po yun. Hindi sa mahina po ang abogado ng TVJ. Wala lang talaga sa plano nila na gamitin po ang YouTube account ng Itbulaga official dahil nga sa gusto po nilang intayin muna ang desisyon ng korte na mapatunayan na sila ang tunay na may-ari nito. Pero itong kabila, kahit hindi pa tapos ang kaso, talagang gusto po nila na magamit na ito. Kaya ganun na lamang lumalabas. Gumagawa sila ng paraan talaga. Kaya lumalabas na parang walang nangyayari sa TVJ, no?
Pero intay lamang po tayo. Nasa ano na po yan, nasa korte na po yan. Ako may tiwala naman po ako sa attorney ng TVJ dahil mahusay naman po yan. Marami na po rin niya napanalo. May mga awards na rin po ang attorney na yan and Divina Law po ang kinuha nila. So pray na lamang po talaga. Minsan kasi kung sino po yung tahimik, siya pa yung mas may may ibubuga. So, intay na lamang po tayo. Pero meron tayong mga negative na ririnig na balita. Kesyo, kaibigan nito, ang isa sa nasa Itbulaga tape. So, yun lang ang masasabi natin. Magtiwala sa TVJ. And, of course, pray. Pray lang po sana ay mapunta po sa TVG ang Itbulaga. So yun lang po ng ating update ngayong hapon. Don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates.